Welcome back to my channel mga ka-chill. It's your girl Joy. And for today's episode mga ka-chill, after nga naming mag-whale shark watching, kumain muna kami dito banda sa may port papuntang Sumilong Island Sandbar. So, next episode or itong episode na to after the whale shark watching mga ka-chill is Sumilong Island Sandbar. Also, ayun mga ka-chill, the only access to go there is by boat, which is 10 to 15 minutes po siya or 10 minutes ride sa boat mga ka-chill. So ito, heading to the boat na po kami mga ka-chill. So ang bayad po dito is around we pay 2,000, apat po kami. Pero kung boat na po ito, marami po pwede tumakay. So every 3 hours or 4 times a day yata ay meron silang trip from the mainland to Sumilon Island mga ka-chill. So ayan na nga po, paride na tayo dyan sa boat. Ayan mga ka-chill, very crystal clear po ang water dito. So panalo po talaga ang pagpunta nyo dito po. Worth it po siya pag nasa Cebu kayo. So you should go there mga ka-chill po. Mag-visit kayo sa Cebu or pag hindi nyo pa napuntahan ito mga ka-chill. So ito na nga, heading na tayo doon. So ayan, tingnan nyo naman ang beach mga ka-chill. Very calming. Tapos very blue. Ayan. So marami po kami dyan mga ka-chill. The boat will carry around 50 people to 20 people yata. So ang payment for dito is like 500 per person yata, or pag marami naman kayo pwede nyo bayaran like 2,500 kung 10 person kayo. Pero kami nagbayad po kami ng 2,000, apat na po kami. So wala na pong entrance mga ka-chill, punta na lang kayo doon, that's what we pay. Pwede, wala din pong pagkainan doon, so you can take food or bring food, kaya lang parang pinagbabawal din po nila yung magdala kayo ng mga pagkain doon kasi nga po pinipreserve nila yung island mga ka-chill na green and clean, parang ganon. So dapat kumain po kayo before kayo pumunta doon. So you can stay there as long as you want, kung hanggang kailan nyo po gusto. Syempre, meron naman pong boat na every like 2 hours, 3 hours pumupunta back and forth. So pwede na din kayong sumakay pabalik ng mainland. Marami pong foreigners na pumupunta dito mga ka-chill. So, normally, during weekends, marami po talagang tao. So, advice na pumunta kayo ng regular days. Kahit regular days nga po, ay marami pa rin tao. Mas maganda kasi pag walang masyadong tao mga ka-chill. Hindi crowded. So, dahil very popular tong destination na to sa Cebu, foreigner will always wants to go here after the will start watching kasi malapit lang po talaga ito, so tawid ka lang. So ayun mga ka-chill, ayan na po yung island. It's 24 hectare coral islands po mga ka-chill. Actually, may isa ditong private and public places. So yung private po sa ano po yun, hindi po nyo mapuntahan sa other part ng island na ito, which is Blue Water po, waterfront ang may-ari. So pag gusto nyo pong pumunta doon, meron pong fee for a day. Entrance is 2,500, kasama na po yung buffet doon. So pwede na po kayong pumasok, trip lang po yun. So mayroon ng buffet, lunch buffet, and pwede na rin po kayo mag-buffet consultant. Pero kung wala kayong budget for that, dito lang po kayo sa public places, pwede naman po. So libre lang po ito. The only expense you will have to spend is yung boat lang po, right? Then pagdating dyan, libre na po kayo. Marami po dyan mga cottages din po na libre. Pwede nyo pong gamitin. So ayan,
It's a regular day, hindi po ito weekend. So, medyo hindi po masyadong maraming tao. Although, marami na rin po, but not as same as the weekend. So, ayan mga ka-chill, diba? Very crystal clear yung water. Diba? Bongga. So, spend here like 2 hours probably. Ayan, ligo-ligo na, taking photos. And then, ayun, balik na rin po kami sa mainland. Dahil pupunta pa nga po kami sa aming next ganap. So, ayan mga ka-chill. Is a must try ito mga ka-chill kung nandito kayo sa area na to or pag nag-whale watching kayo o nasa Oslo kayo, puntahan nyo na po ito kasi minsan na kayo pumunta sa place na to or sa area ng Oslo, you must also try to visit this place. Nga po dyan mga area na free where you can have your photos and Instagram worthy, chucho na yan. So ayan, umakyat na nga po kami din dyan. At dyan po kami nag-photo-photo. Ikot kami dyan. Pag nasa blue water kayo mga ka-chill, marami din po kayo activities na pwedeng gawin dito like snorkeling, ano pa ba, basta marami po kasama sa packages no blue water po. So syempre medyo mahal po ang blue waters. Pag may pera naman, why not, diba? Ayan, may viewing deck din po dito. Tapos, ayan, libre lang po yan. You can have your, there, photo op with, the rocker place. May toilet din po dito. So, ayan. For sure, mga ka-chill, ma-enjoy nyo pong place dito. Ayan, may viewing deck. Ayan, meron po sila mga parang bridge na yan na pwede din po kayong mag-photo dyan. Pero nung time na pumunta kami, pinagbabawal nila pong pumunta dyan sa part na yan. Ayan, tingnan nyo po yung water, diba? Very clear. So, yun na nga lang mga ka-chill. Abangan nyo po ang aming next episode. Mag-falls naman po tayo. Till then mga ka-chill. Bye!